Lang hapon sa ating lahat. Una po ay sa Panginoon, tunay nga po na siya po ang talagang pinakamataas nating pasalamatan sa araw-araw. Yung ibinibigay sa ating buhay, bawat minuto, bawat oras na pagpitik ng ating puso ay tunay na malaki pong blessing yun sa atin. At salamat nga po sa kaligtasan na natanggap, sa kaligtasan na ako po'y nagpapasalamat dahil sa dinami-dami po ng tao ay ako'y hinango niya sa makamundong ewan. Talagang, yun po ay talagang lubos na akin po pinagpapasalamat dahil kung hindi po ako naligtas, saan ako naroon ngayon? Kung binabalikan po yung tagpupong yun, ako po hiyang-hiya po talaga sa aking sarili. Kaya talagang napakalaki ng utang na loob po sa Panginoon. Kaya sino ako para ako ay mag-backslide pa? Tama nga po ako'y nanghihina pero pray lang po nga rin nga po ng pray para po talagang bigyan po ng Panginoon ng kalakasan. At yung pong buhay na espiritual, kung ano man po ang nangyayari na may masamang, minsan nagninegatibo ang isip, mag-pray lang po, talagang binibigyan po ng Panginoon yung ibig sabihin ko ay yung ang ating pong puso, isipan ay inaaliw niya na ikaw anak ay huwag kang manghina, kumbaga ganon. Kaya salamat sa Panginoon, tunay na wala na po akong masabi sa puro po sa kanya pong mga biyaya. At yun nga po, ako po ay hindi pa rin nanghihinawang manalangin para sa akin pong pamilya at tunay na, lalo po yung si Bunso, lagi ko rin po siyang, kung ano pong akin po siyang sinisendahan. At siya po ay nakatikim na rin po siya ng kaligtasan, siya po ay naligtas na, siya akong isang ina ay ako hindi tumitigil at manalangin para sa aking pamilya. Lalong-lalo na ang aking asawa ay mahirap na. Basta, wala pong imposible sa Panginoon, yun nga pong alikabok ay nabigyan niya ng buhay, yung puso ng tao na matigas ang hindi niya mabago. Kaya patuloy lang nga po at yun nga po ang sabi po ng ating pastor na ipakita mo na ikaw ay Kristiyano sa iyong pamahayan at yaang para yun nga minsan nga pagka nagbabasa ako ng Bible hindi ko na lang pinapansin, basta sabi ko kung ikaw ayaw, manahimik ka na lang dyan. Tapos po, pastor, pag po ako magayak, anong ganggara ng asawa ko, puputok sagot ko naman kung gusto mong ikaw ay pumugay, ikaw ay magbihis din, sumama ka sa akin, at maganda kang lalaki. Kumbaga sa kuway dinadaan ko na sa biro. Basta, ako'y laging nahingi sa Panginoon ng kalakasan, ng tibay, bagamat nanghihina, patuloy lang, manalangin palagi, nagbabasa ng Bible. Kaya ang gawa ko na lang, napakadalang kong magbulay. Kaya ang ginagawa ko, yung inire-repost ko na lang yung mga ating hugot, inire-repost ko. Hindi na nga makapagbulay, hindi yung makapag-repost para marami rin naman yung nagko-comment sa aking post. Kaya pasalamat, baka sa pamamagitan din nga noon, tayo ay yung pag-i-invite, maka-invite pa nga at tunay na sila'y mag-isip-isip, 2 taon na. Yan. Salamat po sa Panginoon at salamat po sa ating pastor na wala pong sawa na manalangin sa atin. Kaya ako po bilang isang Kristiyano na naligtas, siya po hindi ko rin po winawaglit sa akin pong pananalangin. Kaya pastor, salamat po sa inyong pagmamahal sa aming inyong mga miyembro. Salamat po sa inyong palaala. At biyaya naman, nawa po wag po akong matisod. At sadya namang pagka nakaramdam ng tisod, na halimbawa para sa akin, yun po isa pong pasalamat dahil para po ako'y mabago. Yun po hindi ko po minamasama yun na ako ay matisod, halimbawa. Yung halimbawa lang. At hindi ko po yung binibigyan po ng pansin. Sa halip po, ako'y magpasalamat at nauunawaan ko po yung mga ipinipreach po ng ating pastor. At nawa po yung po mga ipinipreach na yung mapasok sa isip at sa puso. Salamat po ng marami.